Malipayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Ako nagalaom nga ang introduction nga atong gihatag ni adtong milabayng Miyerkules nga nung tun-an nato ang libro sa Judges. Nakahatag kaninyo og eye-opener nga ang leadership gihatag na nga nimo igsuon. O wala ko naga-istorya sa mga papa lang ha. Apil na din mga inahan, apil na din ang ato nga mga young people. Ug bisan mga bata kay sila maka-influence man gyapon sa ilahang mga kauban, ilang mga kadula sa nagkalain-lain nga mga pamaagi. Busa ako malaumon nga kamo maminaw gyud niini. Ug human nato og paila nga ang Book of Judges natabo kini mga 480 years human nga ang mga Israelinon naggawas gikan sa Egypt unya karon wa nas Moises. Wa na pod si Josue nga mo'y puli sa iyaha. Aton tanawon ri karon ang ilang sitwasyon kay masubo man tinuod pero mao ni ang natabo nga human nga wa na sila'y leader ang mga Israelinhon mibiya sa matuod nga pagsimba sa Ginoo. Awhagon ta gyud mo nga inyo gyud nga tagaan og importansya kining pagsimba. Matinud-anon nga tinguha nya matuod sad nga pamaagi. They that worship Him, worship God, must worship Him in spirit and in truth. Ug mo na atong katuyuan, di lang ni adlong Domingo. Sa daghang panahon mahimo nato ni ug karong gabi mo na atong tinguha nga dinhi sa atong midweek prayer meeting, masimba na sad nato atong Ginoo, makaduol kita niya sa pag-ampo o ang iyang mga pulong magapakig-istorya kanato. Nan karon mo diretso na ko mga kaigsunan. Anhi ako karon sa una nga maghuhukom sa Israel. Ang tawag niya o ngiyang pangalan si Othniel. Magabasa ko karon gikan sa Book of Judges chapter 3 verse 7. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and forgot the Lord their God and served Baalim and the groves. Therefore, the anger of the Lord was hot against Israel, and he sold them into the hand of Cushan-Rishathaim, king of Mesopotamia. And the children of Israel served Cushan-Rishathaim 8 years. Oh, bisan og nagkalisod tagbasa, pero mo na ang ilang opresor. Ang kining maong tao, diin ang iyahang pangalan, Cushan-Rishathaim, king of Mesopotamia. Mo na, taas ang pangalan. Ang Mesopotamia, karon naana sa taas sa nasod, bandang north na, taas sa nasod nga Iraq, karon. Mo na ang Mesopotamia. O ang kahulugan niya na, nga ang pangalan sa maong lugar, land between two rivers. Mao na ang Tigris o ang Euphrates nga sapa. Mao na ang Mesopotamia ang tunga-tunga nila. Ang mga taga Mesopotamia mauron ang nagadaog-daog sa ilaha. Sayron ninyo nga kung inyo ng pagkatanawon sa mapa, makita ninyo nga dili na duol. Layo kana apan diha ninyo makita nga gamanan, strong militarily ang mga Mesopotamians. O paagi ning ilang hari nga taas kaayong pangalan. O nakaabot ni ngadto sa Kanaan. Nakaabot ni sa mga Israelinon ang ilang mga kasundaluhan nga maoy nagadaog-daog kanila. Abi ninyo mga kaigsunan, na usa nga leksyon nga angay nato sa binumduman. Dili ang problema nga ang mga kasundaluhan sa Israel huyang uluya. It's not the problem about military weakness of the Israeli soldiers. Dili na ang number one. Ang dako nga problema din ni karon nga ang mga Israelinon wala na sila nagasimba sa matuod nga Dios. Nagasimba gihapon. Pero ngadto sa mga Diyos sa mga taga
Kanaan. Niining panahon na mga kaigsunan, naa ang mga remnant sa mga tao, naa ang nagpabilin nga mga tribo sa mga ug mga gingharian sa mga katawan sa Kanaan nga imbis buntugon, pildihon gyud ba nga ut-uton gyud, vanquished, wa man nila tumana na may nagpabilin gihapon. Ingon ang balaang kasulatan, mahimo ning tunok sa inyohang kiliran, mahimo ning problema kay wa man nila tumana kinatibuk-an ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Ug matuod man mao ning mga tawhana karon ang mahimo nilang suliran. So from the different peoples and kingdoms of Canaan and even people from Mesopotamia, mauni karon ang nanahimo na nga tunok sa ilahang kiliran, isig kakilid na ni east ug dinhi sa west naa na ang mga tao nga dili makauyon nila kay mga nagpaila man gyud sila mga katawhan sa Ginoo, galing ironic kaayo kay mga katawhan sa Ginoo pero didto na noon mianib, didto na misunod, didto na ang ilahang mga practices sa mga religious practices sa mga Canaanites. O wa nalipay ang Ginoo, iya silang gibaligya. Pag-ingon ni ana gani ang pulong nga gamiton, sabton nato gitugyan ngadto sa ubang mga kanasuran. So in that S ay mong kalimot ni ana nga kanang S diha servitude. Didto sila nahimong ulipon, didto sila gidaog-daog. That's the second S of the cycle of Israel. After their sins, servitude. Human sila nakasala, nandito sila giulipon. Kini si Othniel, nga ginganlan dinhi, usa ni siya kaliwat ni Caleb. Inila, isog, og tribe of Judah kini. Og mao ni kadtong usa sa mga tigpaniid nga naghatag og husto nga report, dili kadtong hadlok-hadlok. Naingon pa siya nga Caleb the son of Jephunneh. Ingon siya, give me that mountain. Og dinhi magikan karon si Othniel. Ginadaog-daog sila sa mga taga Mesopotamia apan ang Dios, he raised a leader og kini karon si Othniel mao ang iyang pagamiton. Dinhi mga kaigsunan, mukuha kita og leksyon spiritual. Subayon nato para atong makita. Ang mga Israeli noon, misimba kay Baalim. Diyos-Diyos kini si Baalim sa mga Canaanites. Gilibutan niya sila actually sa daghang mga katawan. The Hittites, the Jebusites, the Amorites, ingon pas bala ang kasulatan, gipanglibutan nila. Puro kini mga pagano. Puro kini mga tao nga nagasimba og mga Diyos-Diyos. Sila mo'y natakdan ang mga Israelinhon. Imbis sila mo'y mudala, imbis sila mo'y mubuntog o dadon, maayong ihimplo para sa hustong pagsimba sa Ginoo, sila noon mo'y na dala. Apan ang Dios magkuha og usa ka deliverer kung maghatag kalinggawasan kanila. Ang pangalan, Othniel. Verse 9, and when the children of Israel cried unto the Lord raised up a deliverer to the children of Israel, who delivered them, even Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother. And the Spirit of the Lord came upon him, and he judged Israel, and went out to war, and the Lord delivered Cushan-Rishathaim, king of Mesopotamia, into his hand, and his hand prevailed against Cushan-Rishathaim. Mao kini mga kaigsuonan ang natabo. Ang mga Israeli noon gasimba gihapon. Pero di maong pagsimba. Ikaw ba karon higala nagasimba gihapon mayon? Sayo pagyud kay ko pastor. Formal pagyud kay ko pastor basta mo simba. Tinuod bitaw no aton ning bantayan na kay naapod ba mga Kristiyanon nga
magsimba, murag di man paingon simbahan, pangandam gyud mo. Kay usahay ikumparar nato ang kasibot sa mga di Kristohanon. Tanaw ra gud piti sayuhan ang uban sa ilang simbahan. Di na mga Kristohanon ha, pero sayo kayo. Ug naa sila sa ilang simbahan, di ni mga Kristohanon ha. Pero ang nawong kuang kaay nang sagrado kaayo dili yaga-yagaon ba kana manggong naa ta simbahan unya imbes nga Biblia atong ginatan-aw naga-open gihapon og cellphone kay dunay mga online games o unsa nang ginatan-aw di na angay moadto na gani tag simbahan kalimti na lang usa ng cellphone para nga ang ato diha ang Biblia na mao ang sentro kay mosimba man ta sa Ginoo. Pero tanawon nato ang tabo. May mga matuod Kristohanon sa simbahan dili kay interested. Ang dili Kristohanon ay interesado kayo, pormado pa kaayo ug kung imong tan-awon ang naong binalaan pa kaayo og dagway, dili nila ginayaga-yagaan ba? Galing ang bansab sa ilahin gikan pod sa ilang simbahan, balik ra pod sa dili maayong panaggawi. Diha po ang kalainan. So, Christians are supposed to do more than other people are doing, knowing that we serve the living God, the true God. Matuod man yun ni ato nga ginasimba. Balikong ko, nagasimba gyapon ng Israel. Nagahalad gihapon. Apan matod pa din in the grooves. Kining matawag nato grooves, kani altar ni. This is a raised structure, gipataas ba halaranan. Pero mao ni ang dulumtanan kay sa tubangan sa Ginoo kay tinuod nga naay halaranan altar sa Ginoo pero ang ila dito tong altar nila dito nila ibutang ang halad paingon kay Baal. Mao na ang dulumtanan kayo nga natabo nga ginabuhat sa mga Israeli noon. Verse 10, akong pagbasahon. And the Spirit of the Lord came upon him and judged Israel and went out to war. Dili inila. Kining Othniel. Ang iyahang kagikan, inila. Kalib gud na iyan tiyo. Kaliwat na ni Kalib sa Juda. Ingon ang bala ang kasulatan, anak sa manghod ni Kalib. Mao na nga, inumdumin ninyo ang inyong lineage. Our lineage should also bring dignity and strengthen our person, our being. Kana makaingon to ba nga, mao guni akong apelyido, Bunso guni. Mao guni akong apelyido, kung unsa man na imong apelyido, mao gini. Ako ning barugan. Ako ning ayuhon. Di na ako nitugtan nga mapakaulawan. Ana ako iduga nga, dunay tao nga ang iya nga apelyido gigamit sa English mahitungod sa tawag sa iti sa manok. Unsa man ang English sa iti sa manok? Dung. Na? Kay dunay tao dito sa Inglaterra nga dili maayo og batasan. Dili maayo og kinaiya. Ug ilang nakita nga ang mga gina-dispatcha sa mga manok, iti sa manok ba? Kalain na dili bitaw maayo og naamoy daghang manok unya bisan asa lang mangiti mamroblema gyud no. Labi nag inyo na matamakan ana mamroblema gyud mo kay asa mo lakaw dito pabilin pong baho ni ana. Busa ilang gihimo nga ang iyang apelyido mo'y gipangan diha sa iti sa manok. So si Mr. Dang nahimo na karon nga termino sa iti og dang na ang tawag kay di mayo og batasan. Mo na nga ampingan nimo. Og kay Othniel ay pasabot niini pag umangkong ko. Kaliwat gud ko ni Kalib. Linya gyud ko sa Juda, sa tribo sa Juda. Iuna na ang iyang ginadumduman. Ug usa ni sa nakahatag kaniya og baruganan nga mobarog sa husto. Of course, hibaw ta nga makita nato nga tuon siya ang kinaiya. Ang iyapon nga pagtuo nga na sa atong Ginoo. Matngunan kana nato mga kaigsuonan.
That's why magnify yourself in the sight of the Lord. Dili ning kitay mo kuan sa ato mo pasikat sa atong kaugalingon, but do your responsibilities to the Lord sa hustong pamaagi, and the Lord will magnify you in His sight and in the sight of people. Ang pulong sa Judges chapter 3 verse 10 nagaingon, and the Spirit of the Lord came upon him. Mao nang gisulti sa balang kasulatan. Ang Espiritu sa Dios mianha kaniya, misuod nganha kaniya. You know, you can also be filled by the Spirit of the Lord. The Lord is able to empower you. Dili inila, dili sikat, pero ni ay tao nga mitugyan sa iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo, gigamhan o gigamit para sa mga dagkong butang. Unang maghuhukom sa Israel, Othniel. Usa ka misyonary ang gipangutana sa ka sugilanon, ngano man nga ikaw magyud ginagamit sa Ginoo sa bantugang mga pamaagi. You have been used by God to accomplish great things. Why? Pangutana siya ngano. Ingon niya nga, God made a call and it happened that I was there. Inga na ang siya. Nagatawag ang Ginoo kung naa ikaw dito, kung naa ikaw ako dito, gamiton kita sa Ginoo sa dinagko nga mga pamaagi. Bisag gagmay rata, bisag simple rata, bisag dili ta inila. Pero sa mga dinagkong mga butang, ang Ginoo mo sangkap kanato ug mogamit kanato. Basta available lang. Ni ay Othniel nga available. Dili ni tungod kay linya kini ni Caleb na ani sa tribo nga pinakadako, mauna ni ang Ginoo nagatawag og mga sikat. Kung naa may ingon niya na iya sa na nga kuhaan sa pagkasikat, unya iyang gamiton nga bisan sa pagkaubos dili nila iya na nga sangkapan ug pagagamiton. Moingon ta ka, ako na pud ang sunod. Mao na ang angay natong i-pray. So, in a way, leadership is not characterized by your connection, by being a relative of a great leader. Kinalibutanon ka na. Kana moingon nga, congressman ang papa, inilang politiko, ako dali ra nga makasuod sa ingon ini. Pamaagi na sa kalibutan. Ang pamaagi sa Ginoo, di ni pinaagi sa koneksyon. Ang ato dinhi, ang pagka-available. So God is looking for people who are reliable and dependable. Katong masaligan, katong mga tao nga anda mo pasan og kabilinggan, mo na iyang ginatawag. Dili kadtong mga sikat nga moingon nga ako kuyaw na kay ko. O ako mo'y pilia. Pick me nga ingon. Dili ingon ana ang Ginoo. Kadtong andam nga magpagamit, mao tong iyahang tawagon. Dili tong ako sikat kay ko, maayo kay ko. Ako mao ni. I hope that like Othniel, naata pagtawag sa Ginoo, yun, kuyaw man ang kaaway. Pero akong itahan ang akong kaugalingon. I hope that we will be like Othniel. Available siya. Naa siya. Andam magpagamit sa Ginoo. Og sud og 8 ka tuig, gidaog-daog sila. Apan sa diha nga iyang gigahin ang iyang panahon para mutuman sa kabubuton sa Ginoo na pilde, ibuntog nila ang kaaway ug nagbaton og kalinaw ang Israel 40 ka tuig. Unsa ang imong prayer? Ginoo, bisan na lang sa akong lifetime, bisan ang nabilin na lang sa akong tuig, kung 30 years naman lang ang nabilin, tabangi ko Ginoo nga naapod ko'y maihatag sa kauswagan, sa kaayuhan, pagpalapnag sa imong buluhaton, be Othniel in many ways. Ug unta makita nato nga luyos kapakyasan ni mga katawhan
mga Israelinhon, God is able to raise leaders as a deliverer. Pray that you will be the next nga pagatawagon. But be there. Be reliable. Be dependable. Ang Dios magapanalangin ka naton tanan. To God be the glory and shalom.